Magandang gabi mga ka-DIY. So, meron tayong dalawang module o charging module mga ka-DIY. So, ito po ay TP5000 charging module at itong isa ay TP5100. So, ano ba ang difference ng dalawang charging module nito? Okay. Uunahin natin dito sa TP5000. So, itong TP5000 ay kadalasan ginagamit sa 32650, 32700, basta yung mga 3.2 volts na lithium phosphate battery. Okay, so ano ba ang features nito mga DIY? So nagawa natin ito ng reaction sa unang nating video. So ikukumpara lang natin yung kaibahan ng dalawa at advantage ng bawat isa. Okay, dito tayo sa TP5000. Itong TP5000 mga ka-DIY ay pwede mo siyang magamit as charging circuit sa 32650 3.2 volts at sa lithium ion na 18650. So bakit paano ko nasabi na pwede to? Dual to siya mga ka-DIY sa battery o klase ng battery na pwede niyang paggamitan. So ang default setting nito ay 3.65 volts ang output niya, charging output niya. So intended for 32650 for lithium phosphate battery 3.2 volts. So ginawa siya na design pang 3.2 o pang LiPo 4 battery. So meron siyang modification na pwede natin gawin dito mga ka-DIY. So tulad ng sinabi ko kanina na pwede siyang gamitin sa 18650 at saka sa 3.2 volts na battery. 3.2 volts at saka 3.7. So meron lang siyang kailangan i-modify mga ka-DIY. Kung makikita niyo yan mga ka-DIY, meron tayong i-short dyan na bahagi na kailangan natin i-short para ma-modify natin siya into 4.2 volts. Kung nakikita niyo dyan, hindi makapokus. Yun. Yan na lang, ayan, yung may dalawang set pad dyan na open. Lagyan mo lang ng yan, kita niyo. Meron siyang dalawa katabi sa dalawang resistor. Yan ang resistor. So, meron siyang open diyan. Yan. Pag i-short niyo diyan, ang magiging charging output niya ay 4.2 volts. So, pag gagamitin niyo ito mga ka-DIY sa 3.7 volts na 18650, ay kailangan muna nating i-short diyan para yung kanyang output ay magiging 4.2 volts. Okay. So hindi siya pwedeng gamitin sa 18650 kung naka-default setting lang siya na 3.65. So hindi mapupuno yung battery nyo. Ito yung advantage niya. Tapos ang kanyang default current is only 1 ampere. So pwede natin siyang ma-modify na magiging 2 amperes yun. Dito naman sa kabila, yan, yung dalawang yan. So ang gagawin dyan is lagyan siya ng kaparehong resistor, yung 0.01 ohms. Kung makita nyo, may nakalagay dyan na R100. Yan ang kaparehang resistor na ilalagay natin dyan para magiging ang current output niya ay magiging 2 ampere. So ito po, yun po ang kaibahan o difference o preference ng charging module na to. At dito naman sa TP5100, ang kanya namang default setting ay 4.2 volts charging output. So intended po ito talaga sa 18650 na may 3.7 volts sa lithium ion battery. So para po talaga sa 18650 na battery ito. Okay? Sa 3.7. So meron tayong isang pwedeng i-modify dito kasi ang current output niya, charging output niya is yung default ay 1 ampere din. So meron tayong isang ma-modify dito sa charging module na ito. Yun, nakita nyo yung may set at may dalawang blanco o set pad. Okay, ang gagawin lang dyan, ang ma-modify natin dito ay ang kanyang current output. So ang default setting niya ay default current output niya ay only 1 ampere. So magiging 2 ampere siya pag sinort natin yun o ginampere natin yung dalawa. Okay, so yun lang po ang kanyang modification dito. At itong charging module na ito mga ka-DIY ay pwede siya sa single cell or sa 8.4 volts or 2
series na battery. Pwede siya maging gamitin pang charge. Nandun sa kanyang specification mga ka-DIY. Pwede siyang mag-charge gamit kung dalawang battery ang gagamitin nyo. Dalawang 3.7 volts na naka-series. Okay, so ang kanya namang output input voltage dito mga ka-DIY ay hanggang 18 volts o 15 volts. 5 hanggang 15 volts DC ang kanyang input dito. So pwede kang gagamit ito ng charger na 12 volt, no? 12 volt charger. Okay. So dito naman sa TP5000 hanggang 5 hanggang 9 volts lang po ang input voltage na kailangan po dito. Okay? Hanggang 9 volts, hindi mo pwede siyang gamitan ng 12 volts. Hanggang 9 volts. So may natatanong kung pwede ba ito gamitin bilang power source yung solar. Pwede po siya. Okay? Hanggat yung solar panel nyo ay may output na 6, 9, 12, pwede siya gamitin. Ito hanggang 9 volts lang. Ito hanggang 15 volts. Maximum dito ay 18. So yun ang pagkakaiba sa dalawang charging module to. Ito ay pwede siyang gamitin sa 3.2, LiPo4 at 3.7. Ito ay hanggang o para lang sa 3.7 volts na lithium ion battery. So ang modify lang dito ay yung current output pwede nating taasan from 1 to 2 amperes. Ito pwede rin i-modify ang current output dito from 1 to 2 amperes. So dito sa TP5000 meron siyang design dito na pwede mong lagyan ng heatsink. Okay, pwede mong lagyan ng heatsink. Sa design to dito naman ay walang nakalagay. So be careful kung maglalagay tayo ng heatsink dito. Kailangan hindi siya nakatapat dito sa mga soldering point niya dito, baka makakos ng short circuit. So ang mainam dito ay lalagyan mo na siya ng insulator bago ilagay yung heatsink, kasi prone siya sa short circuit kapag diniretso mong ilagay yung heatsink. Unlike dito, meron siyang sukat. Okay. So sa kanya ng sukat, sa kanyang board, mas malaki ng konti ang TP5100 kaysa dito sa TP5000. Okay, so yun lang po mga ka-DIY. So ulitin natin ng konti. Dito ay pwedeng itong TP5100 ay exclusive lang po siya sa 3.7 volts na lithium ion. At ito naman ay pwede sa dalawang klaseng battery. Yung LiPo4 na 3.2 lithium phosphate at saka 3.7 volts lithium ion. Ito naman sa kabila, pwede siya na dalawang battery na nakaseries hanggang 8.4 volts. Pwede siyang gamitin pang charge. Okay? Ito naman ay pwede naman gamitin ito dalawang battery. Basta naka-parallel. Kasi ang orientation dito is parallel connection lang na battery. Hindi siya sa series. Ito, mayroong dalawang series. Dalawang 3.7 volts. Pwede. At saka single. At ito namang TP5000 mga ka-DIY ay meron siyang kasamang bi-lead. Ito ay charging indicator. So ang kulay po dito ay red pag nag-charging at saka green pag full charge. Ito naman ay wala siyang kasama. Kaya bumili ako ng ganito. Common anode na blue ang full charge saka red din ang charging. So paano ba to paano ba ang orientation nito? So kung makikita niyo ang LED na ito ay hindi talaga magkapareho yung haba ng kanilang pin, diba? Kung makikita niyo mga ka-DIY, hindi pareho ang haba. So itong pinakamahaba sa LED na ito ay nakatapat doon sa ito yung slot niya. Kung makikita niyo, mayroon resistor dito sa gilid. Doon siya nabibilang o nakatapat. Yun ang orientation niya. Yan. So another way para malaman nyo, bago nyo i-install ito para hindi magkabaliktad, kasi hindi siya pwedeng ibaliktad sa dito kasi mag-blink yun. Meron naman siyang LED dito indicator. Pag sinupilayan mo to ng voltahe dito, mag-blue ang kulay niya. So itapat nyo lang to kasi dito to yung nabili ko ay blue talaga. Blue yung niya, full charge. So itong LED na to ay pang dito yan. Meron akong pang dito na binili, blue. So kasi blue dito, supplyan mo ng voltahe dito mga ka-DIY, tapos ipasok mo itong niya. Kung saan siya magkapareho ang kulay, yun ang orientation niya. Pero alam ko ng orientation nito, yung pinakamaliit na pa ay dito yan nakatapat sa resistor. Dito, sa high resistor kung kita nyo. Yan, resistor na. Diyan siya nakatapat. Pareho din dito. Dito, okay. Yun, yung niya. Yan.
Merong resistor. Nakaganon din ang orientation niya mga ka-DIY. Yan. Kung hindi kayo sigurado, pwedeng supplyan ito ng voltahe, hinangin nyo ng wire, tapos alam nyo, may iilaw pa din dito. Meron din siyang built-in na LED dito. Dito rin. Tapos, ayun, ipasok nyo lang ang tatlong terminal kung saan siya nagmamatch ang kulay. So, yun lang mga ka-DIY. Maraming salamat.